Sobrang pagod na, sobrang nakakakaba pa. Parang ubos na ubos ang lakas ko sa buong katawan. Katatapos lang ng napakagandang 11 araw na bakasyon. Pagdating ko sa huling hintuan, naging gubat na agad. Ay naku, baka nakatawid ako sa ibang mundo. Parang hindi ako namatay, pero nahulog ako sa napakalaking sapot. Parang sapot ng gagamba. Sa totoong buhay, wala namang ganoon kalaking gagamba. Naalala ko ang orihinal na bersyon ng Lunar Lemon, bawal ilipat. Lunar Lemon, orihinal na bersyon. Ningmengke, orihinal na bersyon, bawal ilipat. Bawal ilipat ang silid ng paghinga. Rubber Tree System, orihinal na bersyon, bawal ilipat. Parang nanigas ang buong dugo ko. Baka gusto niya akong kainin. Ay, tumakbo rin ang gilid at huli rin ang kamatayan. Inay, itaya na natin ito. Hindi ko alam kung nasugatan ang gagamba. Masakit ang mga binti at braso. Parang nagasgasan ako. 20 taon na akong nabubuhay. Natalo ako sa kamay ng isang gagamba. Mama, Papa. Mukhang kakainin na naman ako ng malaking tigre. Sayang, wala na akong lakas sumipa. Napakaputi ng babaeng ito. Kaninang nasa pangangaso ako, bigla kong naamoy ang bango ng isang babae. Biglang lumitaw na walang anumang babala. May kasamang matinis na sigaw pa. Sabay pa, hindi na ako nakapag-isip. Bakit sa kagubatan ng venue? Sa ganitong lugar na walang halimaw, ay may lalabas na babae. Parang gumana ang likas kong pagprotekta sa babae. Nalason ako ng gagamba. O baka huli na ako kaya nasaktan ng babae. Kailangang gamitan ang laso ng gagamba para malunasan. Dapat sapat na ang 2 patak na ito para maalis ang lason. Napakalambot ng haplos. Wala siyang amoy ng ibang beastman. Kakaiba rin ang balahibo niya. Isang uri itong hindi ko pa nakita. Paggising niya, tatanungin ko kung saang tribo siya galing. Ihatid na natin siya pabalik. Medyo malamig sa loob ng kuweba. Kung patungan pa ng ilang sapin, hindi na siya lalamig. Napakaliit ng babae. Mukha siyang hindi pa ganap na adulto. Dapat kayang masipsip ng ganitong antas ng kristal. Mas gumanda ang kulay ng mukha niya. Dapat wala nang malaking problema. Kailangang takpan ng maayos ang bungad ng kuweba. Huwag tayong papasukin ng kahit ano. Katas ng halamang pampahupa. Makakatulong itong alisin ang amoy na naiwan ng babae. Para hindi na ito maamoy ng ibang halimaw. Kailangang mabilis na manghuli. Paggising ng babae, siguradong magugutom siya. Kailangan din ng ilang prutas. Mahilig kumain ng prutas ang mga babae. At tubig, paggising niya, tiyak na mauuhaw siya. Masakit ang tiyan ng babae kapag umiinom ng malamig na tubig. Kailangan maghanda ng mainit na tubig. Mamaya na ang paggawa ng balahibo. Mauna na akong mag-ihaw ng karne. Pagbalik ko, tulog pa rin si baby girl. Pagluto na ang karne, dapat magising na siya. Ay. Lunar lemon na orihinal ang kulay. Bawal ang tamang paglipat. Aping-4 na pader. Nananatili pa ang mga peklat. Ibig sabihin, hindi ito ilusyon. Ako ba ay nakatawid sa ibang mundo o lumiit lang ako? Dahil hindi ako nakain. May kung anong niligtas ba dapat ako? Tao ba yon? Natutuwa ang baby girl sa sarili niyang sobra. Gising ka na. Pupunta agad ako para mag-ihaw ng karne.
Kung gutom ka na, kainin mo muna ito. Salamat, salamat, salamat. May matutulungan ba ako? Umupo ka muna at magpahinga. Uhaw ka na ba? Mainit na tubig, salamat. Salamat na iligtas mo ako. Ang pagprotekta sa babae ay dapat gawin ng lalaki. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. Babae at lalaki. Hindi ito zoo. Ubo, ubo, ubo. Ikaw ba ang lumang tigre na yon? Tawagin mo akong Chen. Ako ang White Tiger Beastman ng 6 na kaharian. White Tiger Beastman. Mahilig sa hilaw na karne at dugo. Talaga bang may posibilidad na mabuhay pa ang mga sinaunang ligaw na tao? Parang ang dami kong naisip sa utak ko. Parang wala rin naman. Kumain ka na. Naiyak ka na pala. Pwede kitang ihatid pabalik sa iyong tribo. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Ang kinatatakutan niya ay ang mundong ito. Wala na akong tribo. Kuya, kulang ba kayo sa tao sa tribo ninyo? Anong tribo ba ang hahayaang magtrabaho ang babae? Baka naman pwede akong magtrabaho nang hindi umaasa sa iba. Mula ako sa kanlurang lupain. Pinalaki akong nakukulong. Pwede kitang isama pabalik sa tribo ko. Sa ganoon, hindi mo na kailangang magpakahirap pa. Ngayon, siya ang aking sandigan sa buhay. Kailangang mahigpit ang pagkakakapit. Mas masarap kaysa sa inakala ko. Wala itong lansa at sobrang lambot. Sapat ang katas at may banayad na alat. Kaya pa ng katawan ko. Sa mundong ito, mas buhay ang pagkain kaysa kanina. Dagdagan mo pa ng kaunti. Ayos na ayos. Hindi ko na kaya. Mas masarap itong inihaw na karne kaysa sa mga nauna. Mula sa malaking hita ang inihain. Hindi ko na maipasok. Mas malaki lang ito ng kaunti kaysa sa bagong silang na batang hayop. Kailangang magdala pa tayo ng mga kristal. Magpahinga ka na. Ako na ang tutulong. Na pala, ang pangalan ko ay Xiao. Para saan ba itong prutas mo? Salt fruit yan. Pampalit yan sa kristal na asin. Kapag hindi ka kumain ng asin, manghihina ka. Parang balat ng asin. Sa mundong ito ng mga beastman, may apoy at may asin. Mas maganda pala ang kalagayan kaysa sa inakala ko. Subukan mo agad. Kumusta? Masarap at ang matingkad na mga mata sa harap ko ay kumikislap pa. Bigla kong naisip na ito na yata ang pinakamasarap na karne na nakain ko. E di ako na ang magtutong magluto. Sa susunod, lulutuin ko para sayo. Ano naman ang pagluluto ng ulam? Chen, ano bang klaseng lugar ang tribo ninyo? Ang tribo ng White Tiger. Nasa timog silangan ito ng kagubatan ng Tian Island. Kailangan pang maglakad ng mahigit 20 araw. Yenen, umalis ako noong naging adulto ako para maglakbay at magsanay. Kami sa White Tiger, kapag ganap ng adulto ang isang lalaking beast, kailangan siyang lumabas at bumisita sa mga kamag-anak. Ay, ang ganda pala ng tradisyong iyan. Kung ganoon, hindi ba mas matanda ako kaysa sa kanya? Ako ay 21 na. Mahigit 1 taon na akong nasa kagubatan ng Tian Island. Kung ganoon, bakit hindi ka nalang umuwi? Hindi pa natutupad ang pangarap kong buhatin ang isang babaeng karga. Pagdating ng pagiging adulto, agad akong pinaalis sa isang sipa. Ilang tao ba ang meron sa tribo ninyo? Marami kami sa tribo. Masasabing katamtamang laki ang tribo. Sa mga lalaki, may 508. At mga 43 na babae. Wala talagang maliliit sa 43 anyo. Sabihin mo nga ang isa. Ang mga babae sa ating tribo. Sa mga karatig na tribo, medyo marami na rin. Malakas pa rin ang kabuang lakas ng tribo ng White Tiger. Ang pinakamalakas ay mga beastman na nasa 7 antas. Marami bang lalaki? Ang tribo natin may 25 kapareha ang pinakamaraming babae. Ang dami naman yan. Hindi naman nagiging gamit lang sa pag-aanak ang mga babae. May mga babae bang walang kapareha? Kadalasan, kapag nasa hustong gulang na ang babae, nagkakapareha na siya. May ilan ding nahuhuli ng kaunti. Mapanganib talaga sa mundong ito ng mga beastman. Madaling may mabangis o ligaw na hayop na sumulpot sa labas ng tribo. Lalo na sa malamig na taglamig, mas delikado pa. Mahirap talagang mabuhay ng mag-isa ang isang babae. Protektado pa rin ang babae ng marka ng beastman sa katawan niya. Mayroon bang medyo bilog na buwan? At sa tabi nito, may maliit na kurba na parang ngipin ng buwan. Hindi rin magandang opsyon ang mga gamit sa pag-aanak, bawal ilipat. Ayoko mamatay, gusto kong mabuhay, bawal ilipat. Paano nila nagagawang puwersahin ng ganyan ang mga babae? Totoo, nasa Western Mainland lang si Clementine. Totoo, nasa Western Mainland lang, bawal ilipat. Kinuha at dinala pabalik ng mga malulupit na beastman. Kawawa naman ang mga munting babae na naghihintay lang lumaki at magkaanak. Huwag kang matakot, mababait naman ang mga beastman sa Timog Mainland. Kung ayaw mong magkapareha, mas okay pa sigurong ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Kung mapaiyak ng lalaki ang maliit na babae dahil sa anak, bugbugin na lang ng husto at ayos na.
Kawangis ng estilo sa comics. Hindi tugma sa pakiramdam ng paglipat sa ibang mundo. Pero baka hindi rin kayanin hanggang dulo. Pwede pa rin namang gumuhit at mag-enjoy. Napakahirap ng buhay. Pwede pang ang lagyan ng kaunting tamis. Mas mainit-init pa. Mabuti rin naman pala ang mga beastman. Isang iyak lang, sapat na. Kailangan niyang mabilis makasanayan ang kapaligiran. At magsikap na mabuhay. Mabuhay ka. Nandito ka na. Pumunta ka at mangaso ng ilang araw sa biyahe. Dapat mas maraming pagkain ang ihanda. Hindi pa ako gutom, kakagising ko lang. Natikman ko na ang karne sa tabi ng higaan. Masarap talaga, salamat sa'yo. Walang anuman dahil iniligtas na kita. Aalagaan kitang mabuti. Mahusay akong manghuli. Pwede kang kumain pa ng kaunti. At kailangan mo rin akong alagaan ng mabuti. Ito ba ang trato sa isang menor de edad na babae? Gusto kong tignan ang mga mata niya. Malinaw na itim at puti. Ang bilog at maamong dulo ng buntot ay nakalaylay pababa. Walang anumang pananalakay. Kapag masaya siya, guminhawa rin ang puso ko. Gusto mo bang lumabas at mamasyal, Xiao? Uy, pwede ba ako? Malamang delikado sa labas. Pwede kitang protektahan. Hindi delikado ang lugar na yon. CJ. Ang laki ng beast body niya. Nakakagulat na malambot ang balahibo. Gustong gusto kong himasin ang balahibo. Napakasarap sa pakiramdam ng hawak. Palihim na hinahawakan ako ng maliit na babae. Hindi siya natatakot sa matutulis at malambot na dulo ng beast body ko. Kung gayon, pwede na ba akong maging beast form sa harap niya mula ngayon? Hindi na kailangang palihim na magbago sa kalagitnaan ng gabi. Wow, ang lambot ng balahibo niya. Gusto ko tuloy pisilin ang tenga. Hindi pwede, binti yon. Hindi yon pusa sa bahay. Dahil sa instinct ko, natatakot kang maligaw. Iwan mo sa akin ang hininga mo. Sa ganito, mahahanap kita. Maglaro ka lang, nasa malapit lang ako. Ang loob ko ang init-init. Ang bango ng amoy dito. Kanina ay muntik ko ng dilaan ang mukha nito. Parang mawawalan na ito ng kontrol. Mamaya, kumain ka ng 2 pirasong kristal. Ha? Bakit, nakagat ka ba nito? Hindi, sobrang nakakatakot lang. Takot ako sa mga insekto. Nasa gitna tayo ng paglipat, huwag kang tumingin. Ngayon, hindi na kailangang matakot ni Xiao. Gusto kong maghanap ng mga ligaw na gulay. Lemon Coke na original, hindi ko inakalang may insekto. Salamat sa'yo, bawal ang paglipat. Mahilig ka pala sa damo, ah. Hindi lahat ng damo, ha. Mongkola, original. Bawal ang paglipat. Saan ko hahanapin ang paborito nitong kainin? Sa malapit may isang lugar na maraming damong pwedeng kainin. Pwede ba ang mga maliliit na hayop? Siyempre, pwede. Ito ay spring onion. Pwede itong kainin. Ibibigay ko sa'yo. Gumawa ka ng basket at dalhin mo pa uwi. Ganito ba? Lanan. Ang galing mo. Ang ayos ng pagkagawa. Talagang astig ang maliit na babae na iniligtas niya at dinala pabalik. May kasamang spring onion at carrots pa. Talagang inaalagaan niya ako na parang bata. Nakakahiya naman. Pasensya ka na talaga. Sama tayong maglakad. Hugasan ko ang mga gulay. Medyo maliit. Pero makakakain ni Xiao ng 2 araw. Sige na nga. Ang malalaki at bilog na mga mata. Ang maliit na hayop na yon ang nagpaalala sa kanya kay Xiao. Bumalik ka na. Ang sarap sigurong iprito sa mantika ng baboy at gawing ginisang gulay. Malapit nang bumukas ang bagong mundo. Gusto ni Xiao ang isang ito. Medyo mabigat ito. Sa susunod, tawagin mo ako. Nadala ko ito para magluto. Ito, kaya ko pang buhatin, di ba? Ano ito? Pwede bang kinisin pa ng kaunti ang kamay na parang buhangin sa bakal? Ha, anong klase ng prinsipyo yon? Sanga ng mundong hayop. Natural na uso. Ang akin ay firepower. Lemon Coke, original. Inay, may mahika pala sa mundong ito. Lemon Coke, inay, may mahika pala sa mundong ito.
Bawal ang paglipat. Lemon Coke, ang convenient ng power mo. Bawal ang paglipat. Lemon Coke Original. Bawal ang paglipat. May iba pa bang uri ng kapangyarihan? Lemon Coke Original. Bawal ang paglipat. Mungkola, posible rin ang babaeng anyo. Bawal ang paglipat. Laro. Laro, tikman mo naman. Tikman mo na. Hindi na napigilan ang swerte. Ang lambot, parang walang hangganan. Masarap to, ako ang gagawa. Ang babaeng maliit ang bahalang kumain, okay na. Lanan. Sino mag-akalang ang cute pala ng isang babae? May tubig din ba malapit sa kuweba? Gusto kong maligo. Hindi kalayuan ay mayroon. Pwede mo ba akong samahan sa pagbabalik? Lanan. Alas 7 o alas 8 na yata. Lumabas sandali si Chen. Hintayin mong uminit ng kaunti ang tubig, saka pwede nang maligo, siksiyaw. Manahimik ka nga, bakit ka nakatitig sa katawan ng iba na parang tulala? Dapat yan sa isang artistang may sakit. Maligo ka na. Sa labas ako maghihintay sa'yo. Hindi ako titingin. Ganito ang katawan. Pati ang puso ko. Kailangang mas tumibay pa ako. Ang payat niya sobra. Pag nasa hustong gulang ang babaeng anak, mas tatangkad pa siya. Papatabain ko pa ng kaunti. Hindi na pwedeng isuot ito. Walang problema. Pwede pa akong gumawa ng marami para suotin niya. Kapag hindi bagay, pwedeng baguhin. Yung kamay niya. Wala ngang buong salamin. Pero dapat medyo kahawig ng mga katutubong nakatira sa mundong ito. Mukhang kaaya-aya naman. Gusto ko sana agad gumawa ng ilan para sa kanya. Mahigit 20 araw pa ang biyahe. Pangbaon lang lahat ito sa susunod. Mukhang mas malapit sa akin ang munting ibon ng mundo ng mga hayop. Salamat sa'yo. Kalamansi P. Kalamansi Samutsari. Monsela Samutsari, bawal ilipat. Parang nakikipag-agawan sa alaga. Ang ganitong bagay ay sobrang pribado. Pagkislot ng mata lang, kita na ang ganda sa ilalim ng balat ng hayop. Tikman mo rito, tikman mo rito. Pwede kang magtabi pa para sa akin. Kung wala kang gagawin, mangangalawang ako. Hindi kinakain ito ng mga babaeng anak. Kumain ka na pala. Hindi. Nagpakulo ako ng kaunti para subukan. Pupunta ka sa tabing tubig. Isama mo ako. Tuwing pinapalusot mo lang ako, kunwari hindi mo alam ang nangyayari. Mahigit 10 hipon, 2 beses ang laki, 2 isda na kasing haba ng palad. Paano gawin? Ako na. Sunod, alisin natin ang loob. Kapag hindi tinanggal, magiging mapait. Ngayon may sabaw na isda tayo. Kaya pala mapait ang kinakain ko noong bata ako dahil sa loob. Huwag mong hawakan ang bungang ito. Masisira ang balat mo. Ang pag-ayos ng balat ng hayop ay trabaho ng mga lalaki. Naintindihan ko na. Kung pwede lang siyang maramdamang parang pusa. Ano na naman? Gusto kong haplusin ang balahibo mo. Sige, siyaw. Saan pwede hawakan? Hindi pwede ang buntot, hindi pwede. Siyaw. Parang nauunawaan ko na kung bakit ganito ako. Wala si Chen sa yungib. Kahapon, kalahating araw akong naghintay at hindi ko siya nakita umuwi. Mainit pa ang sabaw ng isda. Umuwi na ba si Chen? Dapat ayos lang siya. Chen, hindi kaya buong gabi siyang nanghuli ng hayop? At nangunguha rin ng mga prutas? Ano ba ito?
Gusto mo na bang magkaimbak ng pangwakas ng mundo? Ayos lang kaya ang katawan niya. Pag umuwi siya ngayon, kailangan ko siyang kausapin. Mas mabuti pang dagdagan ang tulog. Unahin ko na itong mga gulay. Ang matitigas na prutas na bigay ng maliit na ibon, pwedeng pakuluan at kainin na parang sitaw. Mas marami pa sa hapunan. Ikinulong siya sa kanlurang kontinente. Baka kahit ilang normal na beastman, hindi pa nakakita ng ganoon. Kung pipilitin ko siya, lalo lang siyang matatakot. Nang malaman niyang ako ay puting tigre. Buong katawan niya ay nanginginig. Paano ko pa madadagdagan ang takot niya? At hindi pa siya nasa hustong gulang. Pwede akong maging bantay niyang beast. Kapag lumaki na siya, baka pwede akong magsikap para magustuhan niya ako. At saka maging kabiyak niya. May kaunting lambot ang balat ng hayop. Dapat sakto na ang laki na ito. Paluwagin ko ng kaunti ang laylayan ng pantalon. Sana magustuhan ito ni Chen. Mas huli ito ng mas matagal kaysa dati. Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka masyado lang kasing marami ang nahuli niyang hayop. Kaya bumagal ng kaunti ang pagbalik niya. Kalmado lang, kalmado lang. Siguradong gutom na siya pagbalik niya. Kailangan kong magprito pa ng mas maraming karne. Wala akong mapuntahan para maghanap. Hindi ko talaga alam ang daan. Baka naman naiwan na niya ako. Ang dami niyang iniiwang nahuling hayop ngayon. Paalam na ba ang ibig sabihin nito? Hindi naman siguro, sabi niya ihahatid niya ako pabalik sa tribo. Hindi naman siguro, o baka masyado lang siyang nasugatan. Bakit nakatambay ka rito? Ang tagal mong bumalik. Akala ko nasugatan ka. Akala ko nga iniwan mo na ako. Pasensya na. Hindi kita basta iiwan. Parang hindi na yata ako makatayo. Handa na ang hapunan, halika na kumain. Sa sandaling ito, wala na akong ibang iniisip kundi ang gumaan ang loob mo. Nawala na ang lahat ng pag-aalala ko. Narinig ko na. Hindi niya ako iiwan. Kumain ka na. Gusto kong tingnan ang sugat mo. Maliit na sugat lang, gagaling din agad. Anong klase namang maliit na sugat yan? Ayos lang talaga ako. Hindi pwede, kailangang linisin ang sugat mo. Ang bait mong kumain dyan, bawal kang gumalaw. Sa unang tingin, ang seryoso ni Xiao. Nakakagulat na medyo cute siya. Huwag kang gagalaw. Saka lang titigil ito. Puno ng bango ng babae ang kama. Hindi mapigilan ng tibok ng puso ko ang pagbilis. Nag-aalala ba siya para sa akin? Pasensya na, nagkaproblema ako sa pangangaso. Huli na akong nakabalik. Bawal ang pagpipilit sa paglipat, pasensya na kung ako ang nakaabala sa iyo. Bawal ang pagpipilit sa paglipat. Maliit na hat na gawa sa damo ang natira, bawal ang pagpipilit sa paglipat, para pala ito sa paghahanap niya ng kristal. Maliit na hat na gawa sa damo, bawal ang pagpipilit sa paglipat. Maliit na hat na gawa sa damo, hindi ko akalaing iniisip ko pa noong una na iniwan na ako. Bawal ang pagpipilit sa paglipat sa maliit na imbakan na ito. Dapat palang matagal na akong namatay. Sabi na nga ba, bukas gagaling ka rin sa maliit na hat na gawa sa damo. Maliit na hat na gawa sa damo, bawal ang pagpipilit sa paglipat. Bawal ang pagpipilit sa paglipat, gusto kitang lagyan ng gamot. Bawal ang pagpipilit sa paglipat, sige. Bawal ang pagpipilit sa paglipat, salamat, Chen. Gustong-gusto ko ang kristal at mga halamang gamot mo. Pero kung ihahambing doon, mas ayaw kitang masaktan. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Talaga bang nag-aalala si Xiao para sa akin? Hindi ako nagkamali ng narinig. At kahapon pa. Hindi ko dapat hinawakan ang tainga mo. Pwede. Lanan. Pwede kong hawakan ang tainga ko. Sa'yo lang pwedeng hawakan. Ha, bakit siya lang ang pwedeng humawak? Kahit saan naman pwede. Yung tingin niya kanina, parang nangakit sa akin. Mukha ko yatang nataranta siya. Ako pa ang nang-udyok sa batang iyon. Pero lalo lang lumalim. Yenan, matulog ka na sa kama ngayon. Masyadong matigas ang higaan na gawa sa damo. Ako na lang ang hihiga sa damo. Mabait kang makinig. Sobrang hina ng katawan mo. Sige, matulog ka na rin sa kama. Kung hindi, hindi rin ako makakatulog. Kung gayon, matulog ka rito sa tabi. Matutulog na lang ako sa maliit na sulok na ito. Hindi ako makatulog. Medyo. Ubusin mo na ito. Kapag kinain mo iyan, makakatulog ka na.
Alagaan mo ng maigi ang sugat. Hindi na kita bibitawan. Susundin ko ang lahat ng gusto niya. Sa sandaling ito, nakahiga ako sa kama. Hindi na kita bibitawan pa. Ang bango naman, ano bang amoy yan? Ubusin mo na lahat. Para gumaan ang pakiramdam mo. Parang nakalutang lang sa ulap ang buong katawan. Magaan na magaan. Siyaw, gising na, kain na tayo. Hindi naman kita niloloko, isang gabi lang gagaling ka na. Ang galing talaga. Orihinal na mula sa silangan ililipat. Orihinal na mula sa layuan, itigil ang paglilipat. Orihinal na mula sa Ningmeng Kiele, itigil ang paglilipat. Nga pala, may regalo ako para sa'yo. May nakaligtaan akong isang malaking piraso ng hita. Nasaan na ang balat ng hayop na suot mo kanina? Hindi ba dapat suot pa rin natin yon? Sa akin yon ang tela na pinulupot ko. Naipon ko na lahat. Parang malapit na tayong umalis papunta sa Nayon. Sa susunod na araw tayo alis. Pagbalik natin, daraan tayo sa lungsod ng Timog Beast. Maraming magagandang makikita roon. Gusto kitang isama para makita mo. Ang sarap sa pakiramdam magpaaraw. Ano ang gusto mong kainin sa tanghali? Lahat pwede. Hindi pa naipapasok ang aking fish basket. Ako na ang kukuha ng fish basket. Masarap bang kumain ng isda sa tanghali? Kapag inaantok ka, matulog ka ulit. Babalik agad ako. Nahanap ko na. Kainin mo na. Magandang umaga. Ningmeng Kiele, itigil ang paglilipat. Ningmeng Kiele. Ningmeng Kiele, itigil ang paglilipat. Ningmeng Kiele, itigil ang paglilipat. Itigil ang paglilipat. Ningmeng, ikaw na naman ang sumagip sa akin. Ningmeng Kiele, itigil ang paglilipat. Ningmeng Ki, ako pa nga yata ang may kasalanan, itigil ang pagbibigay. Ako pa nga ang may kasalanan. Nadulot kita sa kapahamakan. Ano nung sinasabi mo? Hindi naman ikaw ang nagpadala ng halimaw. Bakit kita sisisihin? Itigil ang paglilipat. Talagang lumiit ang sugat ko. Itigil ang paglilipat. Salamat sa'yo. Elngan. Jinchen, bakit ka nakarating ng ganito kabilis? Isang maliit na ibong bughaw ang mabilis na lumipad sa tabi ng lawa. Kinalagkad lang ako. At tumakbo ng kalahati. Naramdaman ko na ginamit ni Xiao ang aking bola ng kakayahan. Ay!
Gusto lang nitong dumikit sa dibdib mo. Papasok ka na. Salamat sa'yo. Mabuting tao. Napakabuti. Paalam. Kapag naging adulto na si Xiao, pumili ka na ako bilang kapareha, pwede ba? Ngayon ko lang nakita ang itsura mo nang mahuli ka ng halimaw. Sa unang pagkakataon ko naramdaman ang tawag na takot. Kapag naisip kong baka dumating ako ng mas huli ng kaunti, baka wala na si Xiao. Hindi pwedeng mawala sa akin si Xiao. Mas mahal pa kita kaysa sa inaakala ko sa sarili ko. Gusto kitang alagaan habang buhay. Xiao, huwag kang matakot. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ang White Tiger, minsan lang pipili ng isang kapareha sa buong buhay niya. Kahit hindi mo ako gusto. Ninmeng kile itigil ang paglilipat, sana payagan mo akong manatili sa tabi mo. Ninmeng kile sa panaginip ay may paglilipat. Ako rin, kayang magpursige sa orihinal na limon na ito. Hahayaan kong ang orihinal na limon ay maging anyong gusto mo. Limon na orihinal. Ipinagbabawal ang paglilipat. Limon na orihinal, pangakuan mo ako, lilipat. Tay, ang orihinal na ito, lilipat ka ba ng maayos? Lilipat ka ba ng maayos? Bukas ng umaga, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw ang nagsabi niyan kanina. Matagal na akong nag-isip tungkol dito. Magpahinga ka muna. Lumapit ka rito. Gusto rin kita. Bakit noon mo pa sinasabing bawal hawakan ang buntot? Napakapribadong bahagi ng katawan ang buntot. Ilan lang ang talagang pwedeng makadikit niyan. Matagal na kitang minamahal, Xiao. Baka noong unang araw pa lang, nagkagusto na ako sa'yo. Nahuli na kita. Ang paghawak sa buntot ay talagang magpapaaligid sa isang lalaki. Hihintayin kitang lumaki. May amoy ng mga mababangis na hayop sa unahan. Salamat sa pagsaklolo ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, ako at si Fei Liu ay matagal nang nilamon ng mga mabangis na hayop ngayon. Gusto mo bang sumama, Xiao? Sige, tara na, tara na. Katatapos lang naming mamitas ng napakaraming prutas sa nayon. Mukhang nagustuhan ito ng mga babae. Parang nakakaintriga kung ano ang itsura ng mga nayon ng mga beastman. At ang mga tupa ay kumakain ng gulay. Baka may madiskubre pa silang bagong sangkap. Kumain muna nito para bumalik ang lakas. Ang galing, saan ka nang kuha ng spiritual pearl? Akin na talaga yan. Hindi na siya magtatagal pa. Pumunta ka sa nayon para makipagpalit ng mga gamit mo. Salamat po, kabutihang loob mo. Nandito na kami ni Fei Liu. Hahaha. Hahaha, orihinal na limon. Hahaha, limon. Hahaha. Ipinagbabawal ang paglipat, orihinal na mong. Hindi gusto ng aking babae na nakikita ang katawan ng iba. Orihinal. Tumahimik kayong lahat. Malubha ang sugat ni Fei Liu. May ilang tao bang pwedeng tumulong para buhatin siya? Talagang kapansin-pansin ang itsura ng mga tao rito. Ang mga guhit sa magkabilang braso. Mukhang simbolo ito ng lakas. Maraming salamat sa pagligtas sa aming tribo. Ako ang pinuno ng pangkat na ito. Ngayong araw, hinihiling ko pong manatili muna kayo sa tribo at magpahinga. Inaayos na ang tinutuluyan. Agad akong magpapahanda ng mga bagay bilang pasasalamat. Sa gabi ay may handaan sa paligid ng siga. Dapat kayong manatili at lasapin ito ng maayos. Ang mga ito, lahat ay mga ligaw na prutas at gulay na madalas kainin ng mga babae sa tribo. Sulit na sulit ito. Matagal na akong puro walang lasa na singkamas ang kinakain. Sa wakas, makakapalit na rin ako ng pagkain. Kaunti pang asin at kristal, pakiipon na lang po iyan, malaking tao.
Hindi na kailangang mahiya, malaking tao. Sa gabi, mapapanoorin pa ang liwanag. Napunta rito para makilahok sa handaan sa gabi ng siga ng tribo. Napakatamis, ang sabaw ay halos umapaw na sa kabusugan. Tikman mo na. Engan, talagang matamis. Salamat sa'yo, Xiao. Malambot na malambot ang dila ni Chen. Takip silim. Matagal mo nang tinitingnan ang mga beastman na yon kanina pa. Gusto mo bang pumili ng beastman mula sa bundok bilang kasama? Engan, alam ni Chen na habang tinitingnan ko ang mga beastman na yon. Ano ang iniisip mo sa loob? Ano ang iniisip mo? Iniisip kita. Mas maganda ang katawan mo kaysa sa kanila. Kapag nakakakita ako ng iba, ikaw din ang naiisip ko. Kaya pala dito tumakbo si Zai Zai. Kayo pala ang nagligtas kay Yang San. Maraming salamat talaga. Espesyal na bumisita si Xiao Jia upang dalawin ang ating benefactor. Magbati muna kayong dalawa. Kumusta kayo? Mukhang malapit naman kayong dalawa. Naku, sa itsura kanina, baka napansin na tayong lahat. Ang pangalan ko ay Yang Mei. Orihinal itong mukhang natural at bawal ilipat, grabe ang ganda mo. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Limong Chayaning natural, ito na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko, bawal ilipat. Limong Chayaning natural, swerte ng kasama mo, bawal ilipat. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Limong Ke, ang pangalan ko ay Xiao. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Pasensya na. Limong Chayaning natural, pasensya na. Mukhang nakuha ko yata ang maliit niyang balahibo. Ayos lang, panahon ng init ay panahon din ng paglalagas ng balahibo naming mga beast. Limong Ke. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Limong Li. Bawal ilipat. Hahaha, natural. Hahaha, tunay na natural ang swerte. Limong Ke na natural. Bakit naman napakaalaga ng lalaking ito, natural? Mas mahalaga pa, lalaki rin ang lalaking ito at kanya mismo, natural. Limong Ke natural, bawal ilipat. Bumalik na si Xiao, natural. Natural. Handa na ang mainit na tubig at prutas, napakabuti nyo. Li. Limong Ke na natural. Xiao, dito ka pumwesto. Ito ay inihaw na, tikman mo nga, Xiao. Yung mga iyon ay mga single na beast na hindi pa nakakapareha. Narinig kong sabi nila ang ganda raw ng itsura mo. Pero masyadong malakas ang kasama mo. Kaya hindi naglalakas loob lumapit ang mga beastman na yon. Pagkagising nito sa yungib, ang inday agad, hinahanap ka raw. Sabi pa niya gusto raw niya ang balahibo nito. Pinilit pa akong itago. Dinala ko kagabi. Salamat sa biyaya ng Beast God. Ang ganda ng naani namin nitong mga huli. Muli, salamat kay Chen at Xiao sa pagligtas sa aming mga tribu. Live na bersyon ng mundo ng mga hayop, grabe. Ay naku. Parang nawala ang ingay sa paligid. Parang kami na lang ni Jin Chen ang nasa buong mundo. At pati ang walang katapusang kalangitan. Napakagandang pagkakataon. Yao. Ano na naman? Hinalikan ako ni Xiao. Hindi kasing lambot ng sinasabi. Puno ng matamis na amoy ang dulo ng ilong ko. Bawal ilipat, puno ng matamis na amoy ang dulo ng ilong ko. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Limong Chayaning natural mula sa gubat. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Limong Chayaning natural, bawal ilipat. Limong Chayaning. Limong Chayaning natural, ayaw ako tingnan kahit isang beses ng masamang tao. Limong Chayaning natural. Limong Ke natural, handa ka nang umalis. Umupo ka. Bakit mong aba ako itinulak kanina? Yung kay Xiao, para lang iyon sa mga adult na kasama. Hindi ka pa naman adulto. Kung hindi kita itulak palayo, hindi ko kakayanin. Wala na akong maawat. Mababalisa ako ng sobra sa pagnanasa para sa'yo. Xiao, hihintayin kitang lumaki. Bawal ilipat, ni hindi ko man lang naisip. Ang bagay na ito.
Bawal ilipat ang bagay na ito. Magiging pinakamalaking hadlang ka sa pag-ibig ko. Bawal lumipat. Mukhang tumanda na talaga ako. Talagang tumanda na. Tumanda na si Xiao. Kung maaga lang kitang nakilala, mas mabuti sana. Hindi sana ako tumanda ng ganito payat. Malusog naman ako. Iyan na nga ang sabi ni Lola Manghula. Talagang tumaba lang ako ng kaunti. Sa pangalan ng Beast God, nanunumpa ako. Ako si Chen. Buong kusang loob kong maging tagapagtanggol ni Xiao. Magpakailanman na tapat. Hindi kailanman magtataksil. Ano ba ang pagiging tagapagtanggol? Hindi ba dapat ako ang maging kabiyak? Xiao, ngayong araw ay itatakda natin ang sumpaan ng panghabang buhay na pagkalinga. CJ. Tumanda na ako. Kaya pala, espesyal kang pumunta para akitin ako ngayon. Upang tuparin ang ating napagkasunduan. Xiao, ang gusto mo ay makasama ako habang buhay, tama ba? Tama ba? Xiao, nagtatago ka ba sa akin ngayon? Dahil ba hindi mo nagustuhan ang ginawa ko kahapon, Xiao? Ano raw ang sabi niya? Sabi niya, sobrang nagustuhan daw niya ito. Talagang gusto niya. Laimat ka agad, hinto na ang lipat-lipat. Turuan kitang magpalit ng hangin, ha? Laimat ka agad, hinto na ang lipat-lipat. Parang nasisikatan ng araw ng matagal. Lipat. Marunong na. Sa dami ng beses na pagtuturo, pati hangal matututo rin. Kasi nga, nilagyan pa siya ng alikabok ng hangin. Humiga ka ulit at magpahinga siya. Humiga ka ulit at magpahinga siya, bawal lumipat. Humiga ka ulit at magpahinga siya. Kumusta, babae? Maligayang pagdating sa lungsod ng Timog Beast. Kumusta kayo? Parang yung isa sa mga Diyos sa mga alamat. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam kapag nakasakay siya sa ibabaw. Saan siya pupunta? Mukhang wala na akong masasabi na mali. Walang mali si Xiao. Tama lang ang pagbabantay at pagprotekta. Sabi ng maliit na babae, gusto ka raw niyang sakyan. Masyado kang malamig sa mga babae. Kaya wala ka pa rin kabiyak hanggang ngayon. Bilang kapitan ng bantay, dapat mo rin siyang makita. Ako na ang kukuha nito. Bawal lumipat. Nasa pinakalabas na distrito ito ng lungsod. Ang mga nakatira rito ay karaniwang mga lalaking walang kabiyak. Lipat at mga dayuhang beastman. Mga babae. Karaniwang nakatira sa mas loob na distrito o sa loob mismo ng lungsod. Mas malapit ang panlabas na lungsod sa tarangkahan. Mas madali ang paglabas at pasok. Mas mahigpit naman ang depensa sa loob ng lungsod. Nakaplano na ba kayo kung sa panlabas na lungsod o sa loob kayo titira? Mas ligtas para sa iyo kung ganoon. CJ. Sa mundo ng beast, mga babae ang nagdedesisyon. At ang lalaki, kusa nang ibinibigay ang sarili sa kabiyak. Kay gandang babae, ano bang nangyayari sa akin? Mula nang una kong makita ang babaeng ito, parang hindi na tama ang pakiramdam ko. Ang malinaw at bilog niyang mga mata. Samantalang araw na araw naman. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Ngunit sa mga mata kong ito na tila isinumpa. Hindi dapat makita ang ganito kagandang bagay. Nang makita niya ang mga mata ko, parang hindi siya nasuklam. Sa halip, para bang may nakita siyang bagay na kaaya-aya. Siguro nag-overthink lang ako. Dalagang babae. Ikaw ba ay sasali sa seremonya ng paggising na ito? Sasali ako. Pwede mo akong tawaging Xiao. Xiao, bagong adult ka na ba? 20 ako ngayong taon. Kaka-adult ko lang din. 26 na ang aming leader ngayong taon. Hindi pa siya nagkakaasawa. Kaka-adult ko lang. Xiao. Isasama ko kayo sa loob ng syudad.
Salamat, salamat. Lanan. Salamat. Halos kasing laki ng dating kuweba namin, dobleng laki siguro. Ang lambot naman. Nasisiyahan ka ba, Xiao? Magpahinga ka muna rito. Titignan ko lang kung may kulang pa. Sasama rin ako. Chen, ganito ba ang ayos? Chen, tingnan mo. Ito ang ibinigay sa akin ng dating manggagamot na bruha. Ito ang healing stone na binuo ng lakas ng paggaling ng manggagamot na bruha. Sa buong buhay ng manggagamot na bruha, 3 beses lang makakabuo nito. Napakalakas ng enerhiyang taglay nito. Napakahalaga niyan. Malaki ang utang kong loob sa kanya. Pero wala naman akong maibigay na kapalit na makabuluhan. Xiao, huwag mong ibigay sa akin. Siguradong may dahilan ang bruha na hindi ka gamutin. Baka utos iyon ng Beast God. Ang bait namang malaking tigre. Xiao, ang beastman na dinala mo rito ngayong araw. Ano ang tingin mo sa kanya? Mukha siyang masigla. At napakaasikaso rin. Parang kapatid lang. Mukha siyang mabuting tao. Ang tinutukoy ko ay yung isa pang Xiao. Ano sa tingin mo sa kanya? Ang ganda ng mga mata niya. Isang kulay ginto. Parang sinag ng araw pero mas mababa ng kaunti ang sigla. At isa pang kulay berde. Parang jade. May halong kaunting berde. Parang damuhan sa ilalim ng araw. Paano naman ang mga mata ko? Ang mga mata ni Jin Chen ay parang dagat at langit. Matingkad na asul. May bahid pang asul na parang balahibo ng paboreal. Bubuksan ko ang pinto. Mga prutas ito para sa mga babae, galing sa lungsod ng mga beast. Ilang araw silang padala ng padala. Salamat. Babalik ako sa susunod. Hintayin mo muna si Leader Feng Shu. Ako at ang aking kasama ang unang beses pa lang naming dumating sa South Beast City. Gusto naming pumunta sa palengke bukas para makatingin-matingin. Alam ba ni Leader Feng Shu ang daan? Sa gitnang bahagi ng labas ng syudad. Sa timog kanluran. Paminsan-minsan ay may malaking palengke roon. Bukas, karamihan ng paninda ay mga karaniwang gamit. Ang susunod na malaking palengke ay 3 araw bago ang seremonya ng paggising. Pwede ko kayong samahan doon. Sige, magkita tayo bukas. Mainit na mainit ang pakiramdam niya dahil sa kapangyarihan ng apoy. Mula sa dulo ng mga daliri, dumaloy ito diretsyo sa puso. Sa ilalim ng nakapapasong liwanag na parang apoy. Mahimbing siyang nakatulog. Maging sina Blue Star na mga magulang. Magpupursige siyang mabuhay. Sandali. Bakit ang kinis at init ng pakiramdam ng kamay niya? May elastic pa. Bawal ilipat, hindi ba? Lemon Coke Original, bawal ilipat, bakit naman ganyan? Lemon Coke Original, bawal ilipat. Huwag kang kabahan. Lemon Coke Original, huwag kang kabahan. Sobrang ramdam mo, Lemon. Lemon Coke Original, huwag kang kabahan, bawal ilipat. Bakit tao ang anyo? Mula noong gabing tumanda ka, ganito na tayo palagi. Hindi mo na ba naalala? O ayaw lang talaga ni Xiao ang katawan ko? Gusto. Ano kaya siya? Dapat isasama tayo niya sa pamilihan. E di bilisan na natin. Dahan-dahan lang kumain si Xiao, hindi naman nagmamadali. Kaya pang hintayin ang oras na ito. Mas maaga akong dumating kaysa sa kanya. Salamat, napakaganda. Tingnan mo rito, binibining babae.
Binibini, napakaganda mo. Maging kabiyak kita. Pati mata ko rin ba? Xiao, huwag kang matakot. Pagtaas pa lang ng ulo mo, gusto mo na agad angkinin ang kabiyak ko, ha? O kaya, handa ka na bang makipagpaligsahan sa akin? Masamang bagay. Mga alituntunin ng lungsod ng Timog Beast. Bawal saktan ang mga babae. Natakot mo siya. Ang lalabag sa alituntunin ay mapaparusahan. Xiao, nagkita na naman tayo. Ang daya mo naman. Natakot mo siya. Tiyak galing lang sa kung saang maliit na grupo iyan. Hindi kami basta-basta naghahanap ng kasintahan sa lungsod ng mga beast. Hindi masama ang pagharap ng kapitan natin sa pagkakataong ito. Mukhang bagay na bagay sa kanya ang kapangyarihang hangin. Feng Shu, may mahalaga akong sasabihin. Pasensya na, may kaunti akong kailangang asikasuhin. Baka kailangan ko ng mauna. Salamat sa'yo. Dapat ko lang itong gawin. Gusto pa bang maglibot ni Xiao? Sige, maglibot tayo. Naku, ang astig ni Chen kanina. Ang taas ng pakiramdam ng seguridad. Mukhang mabait din si Feng Shu. Karaniwan lang ang mga palamuting ito. Pero hindi naman masama ang kita. Itong 2 pirasong kristal na beast. Sobrang mahal din ito, ha? At ito pang isa. Sobrang mahal. Lene, marami akong kristal para sa'yo. Sino ba naman ang makakaintindi ng mga damdamin ng mga taong taga-pamilyang mayaman? Ang lalaking ito, laging napapasigla ang sariling puso. Ang gusto niya ay itong 2 lang. Hindi mo ba gusto ang mga ito? Ito ang gusto ko. Hindi na kailangang masyadong maganda. Gusto kong gawing bagay. Ang makintab na buhangin at ang dinala kahapon ni Jing Chen. Mukhang mas kakaiba at mas kaakit-akit. Ay, ang ganda talaga ng maliit na babaeng ito. Diyos ng mga beast, mas maganda pala kapag tinitingnan ng malapitan. Ang cute mo. Feng, nakita mo ba? Napatingin sa akin ang maliit na babae. Huwag mo namang takutin ang maliit na babae. Ang pangalan ko ay Lan Yu. Ano ang pangalan mo? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Ako si Xiao. Gusto ko ring maging kaibigan ka. Xiao, may oras ka bang lumabas at makipaglaro sa akin? Marami akong magagandang ipapakita sa'yo. Ilabas mo ang balahibo ng Red Fox na nakolekta ko noong nakaraan. Ito ay kapangyarihang espasyo. Kapag sinuot, siguradong kaputi ng niebe ang dating. Kahit isipin lang kita, masaya na ako. Kapatid, tulungan mo naman akong hikayatin ang kabiyak mo na tanggapin ito. Kung hindi niya tatanggapin, mukhang ngayong gabi, hindi ako papayagang umakyat sa kama ni Ayu. Ang kabiyak ko, mahilig lang talagang sa magagandang bagay. Sa pagkakataong ito, natutok talaga siya sa napakagandang maliit na babae. Dahil na magiging kabiyak ako ni Ayu. May dahilan din kung bakit may mukha ako. Bagamat sobrang palabiro ng babaeng ito. Pero Xiao, ang paghanga sa mga taong gusto ako, sa tingin ko normal lang yan. Lemon Coke Original bawal ilipat. Lemon Coke Original oy ang tagal mo nang di nakita bawal ilipat. Bawal ilipat, Feng Shu, may amoy ka ng bulaklak sa katawan mo. Ang pang-amoy ng lobong nagbibigay ng regalo ang pinakasensitibo. Ang hirap naman. Ang hirap mong kausap parang wala lang. Maghanap ka na ng babaeng magtuturo sa'yo. Ikaw lang. Huwag mo nang hintayin ang pesteng batang yon. Sige na, bilisan mo at sabihin mo sa akin. May bago ba at nakakaaliw na nangyari kamakailan? Ahelari. May gusto ka na namang bagong bagay. Babaeng maliit. Tuwing may kailangan ako, ganyan ang ekspresyon ko. Gusto ko pa ng fuel. Magtabi ka pa ng kaunting taba mamaya. Para mas madaling makita ang bawat hakbang. Kapag si maliit na babae ang gumawa ulit para sa akin, mas makakatulong ako. Hay, may naisip na naman ba si Xiao? Gusto kong gumawa ng sofa. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang magsalita. Hahanapan ko ng paraan. Ako ang gagawa para sa'yo. Kapag may ilaw na, malinaw na ang lahat. Mula nang makilala si Chen, tuwing gabi ganito kami yakap ng yakap hanggang antok. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sige na nga, isa lang talaga akong gutom na unggoy. Xiao, talagang apektado pa rin ako sa nangyari ngayon. Sa oras na maisip ko lang, hinawi niya ang balat ng hayop na palda sa harap mo. Gusto ko na siyang patayin sa inis. Hindi ko pa naman naipapakita sa'yo. Gusto ko lang talagang maayos ang tingin mo sa'yo. Nakakainis talaga. Masyado mo nang nakikita ng malinaw. Totoo ngang malakas ang tao sa ilang aspeto.
Kaya pala sinabi niyang hintayin muna bago magbukang liwayway. Ang ritual ng paggising. Pakiramdam ko talaga hindi yata ako bagay. Lumayo ka na, Xiao. Ito, ibinibigay ko sa iyo bilang pasasalamat. Wow, may panglikod din ba para paglagyan ng gamit? Marami na akong nagawang mainland para kay Xiao. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong bagay. Ang saya ko, halos maiyak na ako. Unang beses kong tumanggap ng regalong gawa ng babae. Hayaan mo silang magbuno sa ibaba. Tayo naman ang aakyat. Bagay na bagay ito sa'yo. Naku, sobrang bagay talaga. Teka, alam mo ba ang pinakagusto nila Niu? Ayokong ako ang humiling ng kahit ano sa'yo. Pero ikaw ang pinakamaganda at pinakagandang babae na nakilala ko. Ang mga magagandang damit na ito, parang talagang para sukatin at gawin para sa'yo. Xiao, bagay sa'yo ang suot na ito. Salamat, maganda ka rin ngayon. Magandang babae, hello. Ako si Kung Sheng, isang taong may pakpak mula sa gwardiya. Wala pa akong kapareha kahit nasa ikalimang antas na ako. Kung kailangan mo, maaari kitang samahan mangolekta. Lemon Coke original, mabilis akong lumipad, bawal ilipat. Hindi na kailangan. May kasama ako. Ay grabe, bakit ang bilis mong tumanggi? Mukhang hindi masama ang hitsura ng taong may pakpak na yon. Hindi rin masama ang lakas niya kahit nasa ikalimang antas. Tingnan mo na lang ang mga gwardiya, marami pang maganda ang itsura. Ang mga darating ay karamihan walang kapareha. Naiintindihan ko na. Pwede mong tignan ng mas marami si Xiao. Xiao, hindi ba kayo mga lobo ay kumakain ng karne? Hindi ba ang tribo ng mga kuneho ay mahilig doon? Isa itong uri ng gulay. Pwede itong igisa kasama ng karne. Masarap ang lasa. At maganda rin ito sa katawan ng babae. Sobrang anghang nito. Hindi ba ito yung panggamot ng mangkukulam? Naalala ko, ang tawag dito ay Hongjian. Hindi pwedeng basta-basta kainin to. Ito ang tawag na sili. Noon, madalas ko itong kinakain. Pwede rin itong gawing hotpot. Hotpot. 3 kontinente na ang nilakbay ko, pero wala pa akong narinig na hotpot. Pag may pagkakataon, gagawan kita niyan. Ibibigay ko sa iyo, si Xiao. Yung mga prutas na binili ko noon sa silangang kontinente. Masarap ba? Maraming prutas sa silangang kontinente na bihira lang dito. Masarap kaya marami akong binili. Buti na lang may kasama akong may space ability. Hindi masisira ang mga ilalagay doon. Lanyu, may ability ka ba? Ay, wala. Pareho lang ang tsansa ng paggising ng babae at lalaki. Wala pang kalahati. Pero pagkatapos ng seremonya ng paggising, malaki ang ibinuti ng katawan ko. Mas malakas na rin ang katawan ko. Ang ayos naman ni Lanyu. Uy, hello, ako si Duoli. Ako si Mark Xiang. Teka, ako at si Mark Xiang ay lumapit dito. Gusto naming itanong kung saan nyo nabili ang suot ninyong backpack. Maganda talaga siya. Ang tawag dito ay backpack. Marami kang mailalagay dito. Kahit buhatin mo ng kaunti, hindi ka mapapagod. Talaga bang gusto nyong bumili? Sa susunod na panahon, gagawa ako ng ilan at ibebenta sa palengke. Siguraduhin yung sabihin sa amin pag nagbenta na si Xiao ha. Ako rin. At meron pa ritong maliit na supot na nakalaan. Puno ng kristal ang supot na ito. Pero ang pinakimportante ay napakaastig ng bag na to. Pagdating ng araw, ipapakita ko rin ito sa ibang mga babae. Siyempre naman. Ganito pala ang pakiramdam na kumikita sa sarili mong kamay. Siyempre, umaangat na ang antas ni Lanyu sa 4 na baitang ng lamig. Pakiramdam ko, ayos na ayos si unang asawang Beastman. Pero mukhang medyo tanga si Lanyu. Tuwing pupunta ako sa kanya, laging may pinag-awayan siya. Wala akong maabutan. Sa lungsod ng mga beast, bukod sa mga magka-partner, siya na yata ang pinakaastig. Sabi mo si Feng Hu ba? Totoo ngang malakas siya at hindi lumalapit sa mga lalaki. Pero parang hindi rin siya lumalapit sa mga babae. Hindi lumalapit sa mga lalaki si Xiao. Nung araw na yon sa palengke may isang lalaking beast, Lai. Hindi lumapit si Feng Shu. Tinuruan ka ba niya noon? Feng male beast, Lai. Ang lalaking iyon talaga. Wala man lang dating. Hindi ko siya tatanggapin kahit libre pa. Ang lalaking iyon talaga. Wala man lang dating. Hindi ko siya tatanggapin kahit libre pa. Mga ate, ganyan ba ang punto natin dito? Noong araw na yon, si Feng Shu pa mismo ang tumulong sa'yo. Ang bilis ng kanyang ability sa takbo, grabe. Hindi ba't siya rin ang naghatid sa inyo sa palengke? Yenan, pagpasok lang namin sa Beast City. Hindi namin alam kung saan ang palengke. Kaya siya na ang sumama sa amin. Talagang mabait si Feng Shu. Si Feng Shu pa ang nagdala ng daan. Kaya ilang salita pa nga ang sinabi niya sa'yo. Na, si Feng Shu talaga, mabait naman siya. Hindi rin ba kinausap ka ni Kung Sheng?
Ako ngayon ay nasa ikalimang antas pa lang at wala pang partner. Hahaha. Si Kong Sheng, 80% ay gusto kang maging partner. Ako na ang magsasabi ha. Bukod sa antas, kailangan ding isaalang-alang sa pagpili ng kapareha ang iba. Tama, pero ang pinaka-importante pa rin ay ang lakas ng lalaki. Hehe, dito na papasok ang mga sikreto ng Beast City. Diyan, puro mga babaeng kalahati ng tribo natin ang may asawa na. Ang mga lalaking may napakalakas na pangangatawan. Yung walang kapareha. Mukhang may ganyan ding dahilan sila niyan. Kung ganun, wala na rin akong masabi sa inyo. Mabait at magalang sa lumang paraan. Pumapasok sa kaisipan ng pag-ibig ng mundo ng mga beast. Ang sabi ng estranghero, nakakahawa raw ang tubig. Pagtatagpo ng pag-ibig at pagkakakilanlan ng pinuno. Paano kaya, natutunan na ba ni Xiao? Natuto na. Manatili ka muna sa liwanag ng araw. Xiao ah. Aba. Ayos lang. Ako si Rui King, ang salamangkero dito. Xiao, may amoy ka ng maanghang na paminta sa katawan mo. May iba ka pa bang parte na hindi ka komportable? Ang mga beast talaga, sobrang matalas ng ilong. Nararamdaman din ba nila yan? Hindi, dinala ko lang yan para may iba akong pakinabang. Rui King, alam mo rin ba ang iba? Tulad ng maanghang na amoy ng pamintang ito, mas nakakadising. O may iba pang amoy. Gaya ng mga halamang walang lason. Noong nangumulekta ako ng mga gamot dati, may nakita akong isang uri ng berdeng. Sa ilalim ng dahon ay puti. Pero medyo mabaho iyon. Saan mo iyon nakita? Pwede kitang samahan papunta roon. Dadaan din ako roon mamaya. Para hindi ka maabala. Pwede akong sumama. Pwede rin bumili gamit ang kristal. Ayos lang, hindi abala. Mahilig kaming mga kuneho na magtanim ng halaman. Hindi na kailangan, ako na ang magdadala roon. Bawal ilipat at bagay pa sa puting buhok. Bawal ilipat, parang talaga siyang maliit na maamong kuneho. May kulay kikikalakal, bawal ilipat. Gusto mo ba ng isang kristal, bilisan mo na. Huwag, ayokong matulog ngayon. May kulay kikikalakal, ayokong matulog ngayon, bawal ilipat. May kuleke, bawal ilipat. May kulay kikikalakal, bakit ka umiiwas sa kanya, bawal ilipat. May kuleke ba, ayaw mo bang humanap ng ibang asawang beast? May kulay kikikalakal, bawal ilipat. Ngayon, paglalabas ay kailangan may kasamang tao. Walang problema, hindi ba sapat na mahalin ka ng lahat? Sa tag-init, kung may tubig o ice type na asawang beast, mas comfortable si Mekuleke. Mas tataas din ang proteksyong galing sa tatak ng beast. Pwede ring isaalang-alang ang anyong beast. Kung may asawang may pakpak, mas magiging madali ang paglabas ni Xiao. Alam ko, mukhang gusto niyang mamuhay ng maayos sa mundong ito. Pero kung susundin mo ang usapan natin, bakit ayaw nang humanap pa ni Xiao ng kapareha? Wala naman, Chen. Kung hahanapan ko siya ng iba, hindi ba siya masasaktan? Walang lalaking beast na pwedeng angkinin ang isang babae ng mag-isa. Sa ganoon, mas maayos ang pag-alaga mo sa kanya. Sa tingin ko, matutuwa ako. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa lahat. Pwede ba akong magustuhan, Chen? Ako rin, kahit may iba ka pang kapareha, magugustuhan ka rin nila. Aalagaan ka namin ng maigi. Pwede bang ako ang piliin ni Xiao na gusto niya? Hindi ginagawa ni Xiao ang mga ganyang bagay, pero naiintindihan ko. May kulay kikikalakal, bawal ilipat. Tama, Chen Huan. May isa pa akong gustong gawin. Kumita ng kristal kahit tambay lang. Sa totoo lang, kaya ko pa sigurong manghuli ng mas marami. Pero mas gusto ko ang kristal, Xiao Yao. At matikman din ang buhay. At saka, nakasalubong ko sila Niu. Dumaan na siya sa maraming kontinente. Sabi niya siguradong magkakaroon iyon ng. Chen, alam mo naman na siguradong mabuti yon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na maging walang ginagawa. Na, gusto ko lang subukan. Susuportahan ko ang lahat ng gustong gawin ni Xiao. Pero Xiao, ayokong mapagod ka ng sobra. Lahat ng pwedeng ipasa sa akin, ako na lang ang bahala, ha? At kung hindi ka masaya, huwag na lang nating ituloy, ha? Ang kristal, sisikapin kong makakuha. Sige, pumayag ka na pala. Pinakamabuti ka talaga. Kung ganoon, magsisikap na ako ngayon din. Gagawa ako ng ilang disenyo. Gusto kong gumawa ng bag. Gamit ang baging at kawayan. Kung gayon, ano ang gusto mo? Wala na, sapat na yon. Kapag nakakuha pa ako ng kristal, ibibigay ko rin. Nga pala, huwag mong kalimutan, Xiao. Ikaw na ang tumulong maghanap ng mga baging. Kailangan ko nang magtrabaho.
Baka matulad pa sa nangyari noon at masaktan ako. Mula nung huling napaso ako ng langis, halos hindi na ako mapakali. Sandali, buhatin mo muna ako sa upuan. Diyan ako magtatrabaho. At kailangan ko pang magsuot ng sapatos. Sumusunod ang munting babae kong Xiao. Hihintayin ko lang si Chen na makabalik para putulin. Parang ang dami na palang mapapala. Hayaan mo siyang gupitin pa ng mas marami. Xiao, may sorpresa ka na naman. Ang dami kong ginawa ngayong umaga. At di ko rin alam kung malalaba ang sugat mo o hindi. Kaya pumunta ako para tingnan ka. Bakit ikaw lang mag-isa? Wala ba ang beastman mo sa bahay? Umalis siya. Pero dapat babalik din agad iyon. Feng, maghintay ka muna sa labas. Hehe, oras na naman naming dalawa ni Xiao. Wow, Xiao. Ano ang tawag dito sa inyo? Ang saya sa pakiramdam umupo rito. Ano itong bulaklak, ang ganda-ganda. Galing yan sa Beast City. Sa tingin ko rin, napakaganda. Saan daw galing sa Beast City? Xiao, mukhang hindi mo ata matanggihan ang isang pusang mukha. Salamat Lan Yue sa pagsama kay Xiao. Nakaalis ka na pala. Gusto ko rin talagang makasama. Si Xiao maglaro. Si Xiao, si Ruiking may dala para sa'yo. Naghihintay sa may pintuan. Gusto mo ba siyang makita? Ha, ganito kabilis. Papasukin mo agad siya. Lan Yu, isama mo rin si Summer Wine. Darating na ba ang matagal nang hindi nakikitang bawang? Ang ingay ng bahay, parang piyesta. Xiao, ito ang mga halamang sinabi mo sa akin. May nakuha ako. Hindi ko alam kung ito ang kailangan mo. Itong dalawa, nakita ko lang sa ibang lugar. Medyo kakaiba ang amoy ng iba pang halaman. Maraming salamat. Abala ba kayo, gusto ninyong maupo muna? Pwede ba, hindi ko akalain. Makakapasok ako sa batong bahay na tinitirhan ni Xiao. Naman, Xiao, tingnan mo, may dala ako para sa'yo. Isa kang lalaking tumutulong sa bahay ng manggagamot. At para sa babae ni Lan Yu, napakabuti mo, kilala mo pa ako. Simula nang makita ko ang manggagamot, tandang-tanda ko na. Noong ika-23 araw ng nakaraang taglamig. At noong ika-5 araw ng panahong mainit. Ikaw ang beses akong nagdala ng gamot na halamang gubat. Wow Ruiking, ang ganda talaga ng memorya mo. Siyempre, gusto ko talaga ang mga halamang gamot. Mahilig akong tandaan ang gamit nila. Masaya rin akong nakakatuklas ng mga halamang gamot sa labas. Ang manggagamot ay ang aking ina. Sa iyo ang manggagamot ng kulam. Mahilig siyang magligtas ng iba. Laging mahabagin si ate. Sayang, ako lang ang anak niya. Alam kong mahirap para sa manggagamot ng kulam ang magbuntis at manganak. Kahit wala akong paraan para gisingin ang kakayahan niyang gumaling. Pero pwede ka ring magligtas ng tao. Marami nang natulungan ni Ruiking, parang ina mo rin. At saka, ang mga halamang gamot na ibinigay sa akin ng manggagamot ng kulam noon. Talagang napakagamit. Siguro kinuha rin ni Ruiking ang mga yon. Salamat sa inyo. Dapat lang din yan para sa isang lalaki. Ang mga ito ay nahanap lang dahil kay Ruiking. Pwede ko na bang buksan ngayon? Kung mali, hahanap ulit ako. Ruiking, ang galing mo. Ang mga bagay na ito ay sobrang kapaki-pakinabang. Gustong-gusto ko talaga. Sapat na yan sa'yo. Kung gusto mo, ayos lang. Makakapamili pa ako ng mas marami. Dito na lang kayo kumain ng hapunan ngayong gabi. Magluluto ako ng inihaw na karne. Sisiguraduhin kong iba ito sa nakain mo noon. Napakahirap naman. Hindi kaya magiging abala ng husto. Inihaw na karne para sa mga babae. Hindi, kasangga ko si Chen sa pag-ihaw, madali lang yan. Tama si Xiao. Kayong lahat, manatili na lang dito. Hoy Chen, ikaw na ang magproseso ng karne. Ako na ang gagawa ng pampalasa para sa inihaw. Lan Yue, maupo ka muna at maghintay. Ay, tutulungan ko rin. Ang isa ay pagprito. Kung magpiprito, unahin na ang pagtulong sa pagproseso ng karne. Tapos, pumunta si Feng Shuo sa bahay namin para kumuha ng isang hayop, di ba? 2. Ubo. Ay, Xiao. Huwag mong tignan ang tapang ko sa pulang sili. Mas matapang pa ako kaysa dati. Ngayong talagang napahiya ako sa harap ng maliit na babae. Hahaha, Ruiking, para ka talagang munting puting kuneho. Elngan. Wow, ang bango nito, Xiao. Mukhang pwede na itong kainin agad. Xiao, ang sarap siguro ng karne na ito. Wala man lang amoy ng lansa. Mas masarap pa kaysa sa simpleng asin lang. Sa tingin ko, ang mga inihaw na nakain ko noon ay hindi na masarap talaga. Ang mga ginagawa ko dati ay puro kung ano-ano lang. Xiao, pwede ko bang matutunan ang paraan mo sa pag-ihaw? Siyempre, pwede naman. Gustong-gusto ka ni Lan Yu. Dapat mo talagang aralin ng mabuti. Lan Yu, tikman mo ang lasa nito. Kain ng dahan-dahan, at kung di mo na kaya, iluwa mo agad. Para bang nangangagat ito sa akin. Ang pakiramdam na yan ay maanghang. Ang mga hibla ng pulang sili ay ganyan talaga ang epekto. Pero ang kagat kanina ay nakakakilig at masarap.
Mukhang mahilig sa maanghang sila Niu. Nga. Rui King, baka hindi mo kayanin ang sili. Mahirap ba? Kumain ka ng matamis para bumalanse. Napakatamis. Ang inuming ito, ang sarap din. Nilagyan ko ng ilang uri ng prutas sa loob. Kung gusto mo, turuan mo rin si Chen. CJ. Kung gayon, magdadagdag ako ng 2 pirasong damit. Hindi na kailangan, napakasimple lang nito. Kailangang magdagdag, kailangan talaga. Talagang magandang araw ngayon. May bawang at sili, kakain ka rin. Hindi lang inihaw, may mga kaibigan ka pa sa tabi mo. Mukhang hindi na gaanong hirap ang mga araw mula rito. Ang bango ng amoy. Hindi ko pa kailanman narinig yan. Tungkol sa mga mababangis na hayop. Mabuti nang alamin muna natin kung anong klaseng pagkain ito. Walang lason. Pwede nang kainin. Sige, ilagay na sa inihaw na isda. Ang dalagang namimitas ng kabute. Bawal ilipat. Ningming na orihinal ang lasa, bawal ilipat. Ay, may isa pang samyo ang orihinal. Orihinal ng lasa ng ningmeng ay may isa pang bango. Ningmeng na orihinal, hindi pagkain, bawal ilipat. Bawal lalo pang padaliin at pakinisin. Ang abala naman. Nasa likod lang ng puno ang bango. Isa itong babaeng kalahok. Isang munting aso. Ang cute naman, paano nagkaroon ng babae rito? Nakakatakot kapag nabitag ka ng babae. Dapat tumalikod at tumakbo na. Pero ang bango talaga. Tingnan lang natin kung ano ang nakatago sa kanya. Malambot na parang ulap. Hawakan mo ako. Ang cute-cute naman. Ate, gusto mo bang tikman mo ang inihanda ko? Ang bagay na kagabi pa sumisigaw ay ako. Talagang nakakatakot ang mga babae. Chen, anong nakita mo sa akin? Isang napaka-cute na munting aso. Ipakita mo nga. Ni hindi ako mapakali sa pag-alo sa mga bisig na ito. 6 na antas na beastman pa rin o 6 na antas na advanced. Hindi pa rin siya matalo ngayon. Sinusubukan niyang alamin ang tunay kong pagkatao. Hindi kaya ako mabubuking. Kapag nabuking ang mga kahihiyang ginawa ko kanina. Ang kalmadong ito ay talento ng lahi ng Heavenly Wolf, ha? Wala namang mangyayari, tiyak. Isa lang siyang ordinaryong mabangis na hayop. Ay, napasigaw ko ang lobo sa takot. Ang mga munting aso ay laging woof-woof lang. Halika, bigyan natin si kuya ng isang woof-woof. Good boy, bigyan mo ako ng isang woof-woof. Hindi ganoon tumahol ang mga aso at hindi rin ganoon ang mga lobo. Talaga bang lumabas sa katawan ko ang tunog na yon? Kapag nakita mo ako, sabihin mo na lang na isa akong munting aso. Ginagawa ko ito para maitago ang pagkatao ko. Hindi tulad ng kusa ni Afu. Ang bango, gusto kong kainin. Hindi pwede, hindi ka pwedeng kumain ng pagkain ng ibang beast. Nakakainis, hindi ko pwedeng ilantad ang tunay kong anyo. Mas mabuti pa sa ama. Sabi ni Itay, na itapon na niya ako sa kulungan ng mga mababangis na hayop at tapos na rin ang lahat. O kaya isang maliit na kagat lang. O kaya kain na lang. Kain na nga lang. Sino ako at nasaan ako? Naparito ba ako para makita ang Beast God? Paano ako matutulog? Ilagay mo na lang sa tabi ng kama ang paso ng bulaklak sa ibabaw ng mesa sa ikalawang palapag. Sapat na yon. Alam mo naman, di ba? Yung paso ng bulaklak na espesyal na dinala ni Feng Shuo para sa'yo. Ha, may ganyan pa pala. Walang problema. Lumipas na ang init ng tag-araw. Doong silid ka na lang matulog. Mas maigi para mapayapa ang isip. Ha? Halatang kaya ko naman ito ng mag-isa. Gusto kong kumain ng isda. Kumain ng maanghang na inihaw na isda. Gusto ko rin ng lotus. Tara na agad. Magpapalit muna ako ng damit. Alam kong hinihintay mo ako rito. Anong nangyayari? Bakit nandito ka pa? Kung sakaling maging maayos bukas. Siyaw, huwag mong kalimutan na may utang ka sa akin na gantimpala. Chen. Gusto kong pasukan ng hangin. Bawasan mo pa ng kaunti ang proteksyon mong lambat. Ang dami palang isda.
Wow wow. Ulitin mo nga ang sinabi mo kanina. Maya-maya, may darating na 2 babaeng kasapi. Tingnan mo kung may gusto ka. Haha. Hindi mo rin mahuhulaan, ano? Pumunta ka sa kagubatan sa labas ng lungsod para magsanay. Hindi pwedeng kainin ni Xiao ito. Noon, may isang hayop sa tribo na nalason dahil kumain sa taglamig. Yung matingkad ang kulay, lason na kabuti yon. Ang sa akin, gintong karayom na kabuti ito. Pwedeng kainin. Pakuluan muna ng hiwalay. Kapag kinain ko at walang nangyari, saka mo na kainin. Maaga pa lang, sobrang maalaga mo na talaga. Walang problema, siguradong masarap yan. Si Chen yata, ayos lang siya. Busog na ang maliit na aso. Ate, hahaplusin ko ang balahibo mo. Talagang lambot ng kamay ng babaeng ito. Ang Menkelo Herbal ay kumain na ng 1 pirasong karne, bawal nang ilipat. Ang Ding Menkelo Herb Warehouse, hayaan mo na siyang silipin. Ang saya pala, akala ko delikado. Ang Ning Menkelo Herbal ay bawal ilipat. Menkelo Herbal. Wala ka nang kailangang sabihin pa, Layuan. Ang Ning Menkelo Herbal ay bawal ilipat. Ang saya sa sandaling ito ang pinakamalaking ligaya. Ay naku, bakit tumakbo ang aso? Hindi ba siya uwi kasama si ate? Kukunin ko ba siya pabalik? Hindi na kailangan, baka naghahanap siya ng pamilya niya. Gusto ko rin siyang alagaan, pero ngayong araw, masaya na siya sa pagkain isda. Bigla na lang nawala ang kakaibang pakiramdam na parang may kung anong kumakabog sa dibdib. Ang maging mas malakas ang siyang pinakamay saysay. Kailangan ko ring bigyan ng 1 kristal ang maliit na babae. Kain lang siya ng kain sa napakasarap na pirasong karne, ha? Silang, may gusto sana akong itanong sa'yo. May ibebenta ka bang kahit ano? Naubusan ka na ba ng kristal? Wala, hindi. Hindi ako kapos sa kristal. Gusto ko lang subukan. Gumawa ako ng ilang bagay na handang ibenta. Madali lang yan. Diretso ka na lang sa pamilihan at humanap ng pwesto para ibenta. Pero tandaan mo munang magparehistro sa opisina ng pamamahala. Magbayad ng 10 kristal bilang bayad sa pamamahala. Nakuha niya ang 4 na kristal na ika-4 na antas. May 2 pang bilog na walang kulay na kristal. Nang huli siya, yung anino ng babaeng iyon. Hindi ko alam kung bakit lagi na lang biglang sumusulpot sa harap ng mga mata ko. Marahil, basta kumain lang siya ng 1 piraso ng karne ng tao ng libre. Parusa ito ng Diyos ng mga beast. Nang makuha na ang kristal, agad siyang nagmamadaling dumating. Pero huli na rin siya. Maliban sa pangalan niya, wala na siyang alam. Paano ba ibibigay ang kristal? Sa kanya, ha? Bumalik na sa Beast City. Pumunta ka sa harap ng templo ng Beast God at magsisi muna. Talagang gabing-gabi na siyang umuwi, Kuya Feng Shuo. Ikaw ito. Muli ka na namang nagdala ng mga kristal at karne para sa mga maliliit na yon. Medyo madalas ka nang bumisita nitong mga huling araw, Elan. Ilang mga batang ito, halos kaya nang makaagwat sa unang yugto. Nakahawak na sa threshold si Zui kahapon. Hindi masama ang potensyal. Kapag nagkaedad na, pwede rin siyang maging tagapagtanggol ng Beast City. Mas mabuti pang itabi mo na lang para sa sarili mo ang kaunting puhunan na yan. 2 taon na, pero hindi pa rin umaangat. Nakakaabot na ako sa ika-5 antas ng ganito kabilis, okay? Ang bilis ng pagtaas ng antas mo. Hindi talaga normal. Dapat may mga beastman. Ang saya ng ganito, sunod-sunod. Ngayon, dahan-dahan nating subukan isa-isa. Xiao, unang araw mo pa lang sa pagbebenta. Paano ako hindi makadadalo? Lanyue, bakit ka nandito? Sinabi ko na kina Duoli at Moxiang. Tiyak, pupunta sila. Baka hindi pa sila gising. Kadalasan, late gumising ang mga babaeng beastman. Chen, lumayo ka muna ng kaunti. Ako muna ang titingin. Binibini, pwede mo bang sabihin kung ano ang mga ito? Ito ang tawag na backpack. Ginawa ito gamit ang balat ng beast. Magagamit ito sa pagdadala ng mga gamit. Ganito ang paggamit. Gusto ko ng 1 basket at 1 sisidlan.
Paano ba ibenta? Bawal pumitas. Paano ba ibebenta? Bawal maglipat. 2 basket. Bawal maglipat. 2 pirasong kristal. Lime at kulay ng langit. Sa labas ng lungsod, may nangyaring konting abala. Kakarating ko lang. Ubusin mo muna ang mga kristal na ito. Lime at orihinal na gawa, bawal maglipat. Isama na lahat ng paninda. Hindi na kakailanganin ng ganoon karaming kristal. Haha, sige, bibilhin ko na lahat ng ito. Sino ba ang magsasabi na ibebenta ko ang lahat ng ito? Ikaw talaga, pati ang napili kong mga gamit, kinubra mo na. Pag adulto mo, sugod ka na agad mangagaw ng gamit ng mga babae. Sige na, Duoli, kayo na muna ang pumili. Pagkatapos ninyong pumili, ako naman. Siyaw, gusto ko itong kaldero. At ito rin. Yung nasa tabi, pati yung puti, kuha rin. Gusto ko naman itong pulang isa. Maganda rin yung pink. Kung maaari, lahat na lang ibigay mo sa akin. Huwag kayong magmadali, may stock pa naman. Bawal maglipat, pwede namang dahan-dahan lang tingnan. Pwede rin namang subukan at hawakan. Moxiang, tingnan mo muna ng maigi. Maganda ba itong bag? Para saan ba ang mas mahabang supot na ito? Maliban sa bitbitin sa kamay, pwede rin itong isabit pahilis. Isa itong pang off-shoulder sa mundo ng mga beast. Maganda na, komportable pa. Hahaha. Ako rin, pwede bang bumili ng isang bag? Ang partner ko, nanganak ng munting oso ilang araw na ang nakalipas. Gusto ko sanang iregalo sa kanya. Wala ka namang partner, ang swerte mo pa rin. Pwede bang isa lang sa akin? Na. Sino ba nagsabing wala akong binibining kasama? Binilhan niya ako ng isa ngayon. At gusto ko ring bilhin ang buong set. Kung ganoon, bibilhin ko na rin ang isang set. Yung iba, kayo na ang bumili. Nagbago ang sitwasyon. Ihinto muna ang plano. Buti na lang, sobrang in demand. Mukhang hindi na kailangan pang ilabas ang pambanat. Yey. Bakit ba wala siya rito? Pasensya na, ubos na ang bag na ibebenta natin ngayon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Siyaw, pupunta ako magluto. Sa tanghalian, kakain tayo ng ginisang patatas na may karne at malamig na halong enoki. Pupunta ako magluto para kay Siyaw na babae. Jingchen, itong 4 na antas na kristal, tig-kalahati tayo. Siyaw, alam mo ba kung ano ang gusto ko? Pero hindi pa ako handa. Ako na lang ang maghuhugas para sa'yo. Sige na nga, kunwari wala akong sinabi. CJ, saan po pwedeng maligo? Saan po pwedeng maligo?